Ocean Adventures Vlog number 3, Calaguas Islands, Camarines Norte. If first time ninyong pupunta sa Calaguas, bibigyan namin kayo ng detailed list ng mga dapat ninyong gawin, dalahin, at mga pwede ninyong itry sa isla. Pati na rin what to expect para handa kayo. So stay tuned and enjoy the video. Maraming ways para makapunta sa isla. Pero dahil nga dalawa lang kami, we've decided na mag-joiners tour na lang from Manila para wala na kaming iisipin at marami pang bitbitin. 1 month before the tour, nakausap ko na ata halos lahat ng Calaguas travel coordinators sa Facebook. 3,500 pesos per person ang typical price ng 2 days 1 night stay at 4,500 naman ang 3 days 2 night stay. At sa KC Travel Tours kami nag-book at si Ate Elmi ang coordinator namin. I leave a link in the description for their page. Kung sakali namang malapit lang kayo sa Bicol at gusto ninyong mag-drive papuntang Vinsons, pwede ding hindi kasama sa package ang van transfer and magiging less 1,000 pesos ang price ng package. So yung 2 days 1 night stay ay 2,500 na lang at yung 3 days 2 night stay ay 3,500 na lang. Ang pick-up points nila sa Manila ay either sa Greenfield, Quezon City or sa MOA, Pasay. 8 PM ang estimated time of departure from Greenfield to MOA at 9 PM naman ang estimated time of departure from MOA to Vinsons. Tip number 1. Kung magjo-joiners nga pala kayo, please be on time. Dahil maliban sa maiinip sa inyo kakahantay yung mga kasama ninyo, ay hindi rin masusunod yung expected timeline ng biyahe. Kapag late kayong dumating ng Vinsons, it's possible na maiwan kayo ng bangka. Sabi ni kuyang driver namin, late daw dumating yung mga joiners from Greenfield. Kaya 9:30 na sila nakarating sa MOA and almost 10 PM na kami nakaalis. Malaking photon van ang sinakyan namin. May individual seats kami kaya di kami masyadong siksikan sa loob. Tip number 2. Para komportable kayo, it's best na isang backpack lang ang dala ninyo at wag na kayo magdala ng kung ano-ano. Tip number 3. Hinay-hinay lang sa pag-inom ng tubig. Sa Pagbilao, Quezon lang ang nag-iisang stopover and aabutin kayo ng 5 hours bago makarating doon from MOA. 3 AM na nang nakarating kami sa Pagbilao, Quezon. Maraming kainan doon and marami ding pasalubong shops. Pero heads up, medyo mahal ang mga tinda nila. So it's best to bring some extra cash para may pangbili kayo. Tip number 4. Huwag nyo nga palang kalimutang mag-refill ng tubig dito at mag-CR dahil malayo-layo pa ang biyahe natin. Tip number 5. 10 hours ang biyahe ng van from MOA to Vinsons. I recommend na matulog kayo on the way para di kayo aantok-antok pagdating ninyo sa Calaguas. Nga pala, kasama na sa package na nakuha namin ang van transfer from Manila to Vinsons, Camarines Norte, boat transfer from Vinsons Port to Calaguas, environmental fees, tent pitching fee, tent accommodation, and 3 all-you-can-eat meals plus 1 merienda. Meron ding mga available na rooms for booking if ayaw ninyong mag-tent. Pero medyo gold nga pala yung presyo. And ilalagay ko sa description ang prices ng mga rooms for rent nila. "7 AM na nang nakarating kami sa Vinsons Port. Mga bandang 8 AM pa daw aalis ang bangka papuntang isla kaya kumain muna kami ng breakfast doon. Medyo gold din ang presyo, pero it's to be expected since yun lang ang tanging makakainan sa lugar. And nakicharge na din kami ng cellphone for 50 pesos per device
bago kami umalis. Kailangan nyo nga palang bumili ng malaking plastic bag sa port. 30 pesos lang naman yon, and doon ilalagay ang mga bags ninyo bago ipasok sa cargo hold ng bangka. Make sure na nasa loob lahat ng bagay na di pwedeng mabasa, at itago nyo din lahat ng gadgets ninyo na hindi waterproof. It's advisable din na magbihis kayo ng damit ninyo na pangbasa, kasi believe me when I tell you na mababasa kayo sa bangka. Kung ayaw ninyong mabasa, I suggest na magdala kayo ng poncho or raincoat na pangmotor or anything na pwede nyong ipangtakip sa katawan ninyo. Magsisimula ang boat ride sa ilog. Para kang nasa movie ng Anaconda ang setting. Tip number 6. Sa likod kayo ng bangka sumakay. Doon di masyadong malakas ang talsik ng tubig. Also, it's best din na mag-take kayo ng meds if mahihiluhin kayo sa alon. Tip number 7. Mag-apply kayo ng sunblock. Papunta pa nga lang sa isla, na-sunburned na kami. 2 hours din kasi ang biyahe from Vinsons to Calaguas. So far, ay nasa 13 hours na ang biyahe namin. 16 kung isasama sa bilang yung pagpunta namin sa MOA at paghihintay doon. Pero walang halong birong super worth it yon nung dumating kami sa isla. Quiet muna ako and I let the view speak for itself. Hear me
11:30 na nang makapag-settle kami ng mga gamit at makapili ng tent. 12 PM na nung tinawag kami ng coordinator namin para kumain. Eat all you can ang pagkain at 4 ang ulam sa bawat meals. Sa sobrang dami ng hinain sa amin, hindi namin naubos. Yung sugpo lang talaga ang pinilit naming ubusin kasi sayang. And in fairness sa cook, napakasarap ng food. Parang lutong bahay talaga. Dahil may island hopping kami ng 3 PM, nag-ikot-ikot muna kami sa resort. Ito nga pala yung toilet. Lagi siyang malinis kasi may batang nakabantay doon na laging nagbubuhos ng mga buhangin na galing sa paa ng mga nagamit. Ito naman yung shower area. Well-maintained din ito at laging nililinis. Kudos sa resort. Meron lang daw 4 na resorts sa isla. At dito nga kami sa I Love Calaguas nagstay. Wala nga palang signal sa resort. Wala ring kuryente. Buti na lang, maraming mga tindahan na may Starlink Wi-Fi na pwede ninyong i-rent. 100 pesos for 2 hours ang charge nila. And may mga solar generators din sila na pwede kayong makicharge for 50 pesos per gadget. Tip number 8. Nagpaparent sila ng mga comforter sa resort. For 150 pesos each, marerent mo na yung comforter for overnight and pwede ka rin mag-rent ng unan for 50 pesos each overnight. Pero make sure na mag-rent kayo agad kasi mabilis itong maubos. Expect na may kamahalan ang mga paninda dito. Pero given na mahirap magdala ng commodities sa isla, the prices are justifiable naman. At dahil nga 1 PM pa lang, at 3 PM pa ang island hopping namin, ay naglibot-libot muna kami sa isla. Ang Calaguas Islands ay binubuo ng maraming mga isla. Nasasakupan nito ng bayan ng Vinsons sa Camarines Norte. Itong Tinaga Island ang pinakamalaki sa mga isla. At dito din matatagpuan itong main beach na tinatawag na Mahabang Buhangin Beach. May 4 na resort sa isla. Una ay yung I Love Calaguas Resort kung saan kami nag-stay. Tapos meron ding Calaguas Paradise Resort, Calaguas White Sand Resort, at yung nasa pinakadulo na Kagedama Resort. Talagang pinong-pinong puting-puting buhangin ang nasa beach na ito. At nakakatuwa din na very well maintained ang lugar kasi wala kaming nakita mga basurang pakalat-kalat. At isa pa nga sa mga main assets ng lugar na ito ay hindi siya masyadong matao. Imagine, summer weekend kami nagpunta pero halos wala akong nakasalubong sa beach. Yung mga taong dumadaong lang galing sa Vinsons ang makikita mo sa beach. Kaya kung gusto ninyo ng Malaburakay na white sand beach pero hindi crowded, ito na ang isla para sa inyo. Napakaganda, napakatahimik, very relaxing, very affordable, complete package talaga ang Calaguas. It's one of the best, if not the best beach I've ever been to. But wait, papunta pa lang tayo sa exciting na part.
3 PM na nga at nag-island hopping na kami. At ang pinuntahan namin ay yung tinatawag na Balagbag Island. May entrance fee ang isla pero covered na yon ng island hopping fee na 200 pesos each. May kaunting lakad nga pala paakyat dito. Pero mababa lang naman at hindi matarik yung mga steps. Tip number 9. Magsuot kayo ng makapit na footwear kasi medyo nagpuputik yung trail sa dami ng basang paa na naglalakad dito para lang hindi kayo mahirapang bumalik paakyat kung sakaling bababa kayo sa gilid ng beach. Kung puro summer vacation ang laman ng newsfeed mo, gaya ko, ay malamang nakita mo na ito before. Ito yung may trail na mukhang Batanes Island. Napakaganda talaga ng lugar na ito. Napaka-presko ng hangin and very Instagram worthy din yung mga scenes. Bagay na bagay dito yung kantang "Wag muna tayong umuwi." Kaso, baka makopyright ako ng YouTube, kaya di ko na nilagay. Papunta naman tayo ngayon dun sa kabilang mas matarik na side. Ingat sa pag-akyat kasi halos wala kang makakapitan kundi puro damo lang. "4:30 PM na nga at tinatawag na kami ng tour guide namin. Mag-snorkeling pa daw kasi kami dun sa kabilang place. 1 hour lang kami nagstay sa Balagbag. Kung pwede nga lang magpaiwan ay ginawa ko na. Napagod nga ako sa kakalakad sa Balagbag kaya di na ako nag-snorkeling. Pinanood ko na lang yung mga kasama namin. Palubog na yung araw nung nakauwi kami. After ng dinner ay maaga kaming nagpahinga para makabawi ng tulog. Para ready kami sa day 2 ng Calaguas adventure natin. Kinabukasan ay kumain muna kami ng breakfast bago simulan ang swimming. Maraming nagparty kagabi dahil may live acoustic band na tumugtog hanggang madaling araw. Pero hindi sapat ang ingay nila para pigilan ang antok ko. Kaya ngayon, umaga na, wala pa rin tao sa beach kasi tulog pa silang lahat. Napakagandang tignan ng beach na ito. Pero mas masarap siyang liguan. Tip number 10. Huwag niyong kalimutang magdala ng goggles para di kayo mainggit sa mga taong meron. Meron din silang ibang water activities dito, gaya ng banana boat ride na 500 pesos each for 30 minutes at glass kayak na pwede nyong rentahan for 300 pesos for 2 hours and dalawa na kayo na pwedeng mag-enjoy.
Nagsimula kaming mag-swimming ng 6 a.m. At 8:30 na nung umahon kami. Kailangan na kasi naming mag-ready para sa last part ng Calaguas adventure natin, ang pag-akyat sa Tinago Hill. "9 a.m. na nga nung sinimulan namin ang trek. Sa ibang grupo kami sumabay kasi tulog pa lahat ng mga kasama namin sa tour. 30 minutes lang ang trek paakyat. Triple ang taas nito kaysa sa Balagbag Island. Pero di naman masyadong matarik ang daan kaya di naman gaanong mahirap ang pag-akyat. Pwede nyo namang dahan-dahanin at only break time naman. May 50 pesos each na tour guide fee nga pala. At may nagtitinda ng fresh buko sa summit na 50 pesos each din. So magdala kayo ng cash. Tip number 11. Magdala kayo ng hiking hat na gaya ng suot ko. Malaking tulong ito kontra sa init ng araw. Patapos na itong kwento natin. Subscribe naman dyan. Napakaraming magagandang lugar sa Pilipinas. Basta lagi ka lang game sa mga adventure. Bisitahin mo lahat ng kaya mo hanggat kaya mo. Dahil sabi nga nila, hindi tayo nabubuhay para lang magtrabaho. Gumala ka rin kapag may time or kahit wala. Sana'y samahan nyo kami ulit sa susunod na Roshan Adventures.